Buenos días, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Nasa bahay ako ngayon at supposed to be kanina ko ni-record itong ating episode for today. Kaya lamang maraming dumating na bisita sa opisina kung kaya't ako'y medyo na-delay sa pag-upload nitong ating episode for today. Pero for this episode, we will try to discuss clearly itong legal complexities of the case of the former presidential spokesperson na si Harry Roque, na dating spokesperson ng former president na si Rodrigo Roa Duterte, na kasalukuyang nakadetine dyan sa facilities ng International Criminal Court. Ang ating discussion ay may kinalaman do sa madalas sinasabi ng dating presidential spokesperson, yung principle of non-refoulement under the 1951 Refugee Convention. Dahil lang sabi nga ng dating spokesperson ay hindi daw po siya pwedeng ipa-deport o pabalikin sa bansang Pilipinas because he is legally protected by this very principle of non-refoulement under the 1951 Refugee Convention. So ito po ang ating ipaliliwanag sa episode na to, at upang maintindihan naman ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino kung ano ba itong pinagsasasabi ng dating presidential spokesperson. So, umpisahan natin kung ano ba ang ibig sabihin talaga nitong principle of non-refoulement. Ito pong principle of non-refoulement ay isang prinsipyo na nagbabawal, nagpapatigil sa isang host country na pabalikin o i-deport ang isang tao na nag-apply ng petition for asylum sapagkat ang kanyang dahilan ay siya po ay mahaharap sa isang political persecution, mahaharap siya sa isang hindi makatarungang paglilitis, mahaharap siya sa isang serious harm. In the event, the host country will cooperate with the government or the host or the country of origin of the applicant. So, pinipigilan nito ang host country. And in this case of Harry Roque, ay pwedeng hindi ipa-deport ng gobyerno ng Netherlands si Harry Roque kung mapapatunayan talaga na ang pagpapa-deport o ang request for deportation of Harry Roque is on the basis of political persecution. At wala namang makatarungang paglilitis na mangyayari, just in case ay ipagpatuloy ang kasong kanyang kinakaharap for qualified human trafficking. So ito ang madalas sinasabi ni Harry Roque at pasayaw-sayaw pa sa kanyang vlog at pasabi-sabi pa ng bangag-bangag at hindi daw mananalo ang gobyernong Pilipinas laban sa kanya sapagkat siya po ay eksperto sa international law at malawak ang karanasan pagdating sa pagdidepensa sa mga taong naharap sa ganitong klaseng sitwasyon. So tingnan natin ngayon at basahin natin o ipaliwanag natin, nabasa ko na kanina itong 1951 Refugee Convention at related international law tungkol dito sa kaso ni Harry Roque. Sabi ko nga doon sa advance post ko dito sa YouTube channel ko, you do not need to be an expert in international law. Even an ordinary person, pag pinaliwanag to in layman's term, maiintindihan nyo pong mabuti kung meron bang basihan na legal ang pag-i-invoke ng dating presidential spokesperson sa principle of non-refoulement. Ngayon, ang non-refoulement, katulad nga po ng ating pagkakasabi, ito po ay ipinahihinto, no? Ng isang host country, ang isang request galing sa country of origin ng applicant upang siya ay ipa-deport, no, sa kanyang bansa, sa Pilipinas, in the case of Harry Roque. Dahil kung siya ay papayagang pabalikin doon,
i-allow ng Netherlands government ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas, malamang siya ay mahaharap sa isang political persecution, magkakaroon ng hindi makatarungang trial, magkakaroon ng serious harm on the part of the applicant for asylum. Pero ganun po ba mangyayari kay Harry Roque? Pag-usapan natin ngayon yung kanyang depensa. Alam ninyo, sa ilalim ng international law, in particular dito sa 1951 Refugee Convention, may tinatawag po tayong exemption to the rule under Section 33, Paragraph 2 of the 1951 Refugee Convention. Nabanggit ko na sa inyo ng mga nakaraang vlog natin na kung general principles of the law ang ating pag-uusapan, mas madali ding intindihin yan. Pero ingat tayo kasi sa bawat probisyon ng isang batas, palaging may exemption to the rule. At yung exemption to the rule na yan, ang atin pong bibigyan ng diin, no, ng importansya sa ating talakayan. Sapagkat sinasabi ng nasabing exemption to the rule na kapag ang isang tao na aplikante for asylum ay nahaharap sa isang napakaseryosong krimen sa kanyang bansang pinanggalingan, ang principle of non-refoulement ay pwedeng isang tabi o baliwalain o tabi ka muna dyan. Bakit? Kasi meron ka palang napakaseryosong krimen na nakumit sa iyong bansang pinanggalingan. And in the case of Harry Roque, may dumaan dito sa likuran namin. Nandito ako sa terrace sa likuran ng aking bahay. So, in the case of Harry Roque, ay siya po ay naharap sa isang kaso na kung tawagin natin ay qualified human trafficking. Ito ay naisampa na sa husgado pagkatapos ng isang preliminary investigation. Alam niyo naman ang isang reklamo sa piskalya doon sa preliminary investigation. Kapag nagkaroon ng reasonable certainty of conviction, ang findings ng piskal ay merong reasonable certainty of conviction na ang nasasakdal ay maaring nakumit nga niya ang itong qualified human trafficking. Isasampa po yan, no, sa mas mataas na level na investigasyon o paglilitis, walang iba kundi doon sa Regional Trial Court. At ang kaso nga niya ay isinampa ng piskal sa Regional Trial Court, Branch 118 of Angeles City, Pampanga. And on the basis of the recommendation, the filing of the information, pinaliwanag ko na sa inyo kung ano tong information ha. On the basis of the information filed by the prosecutor, a valid warrant of arrest was issued by Branch 118 of the Regional Trial Court of Angeles City, Pampanga. And on the basis also of this warrant of arrest, nag-request na po ang ating Department of Justice at ito po ay kasalukuyan nakikipagtulungan sa ating sa gobyerno ng Netherlands upang pauwiin itong si Harry Roque dito sa Pilipinas upang harapin ang mga kasong kanyang dapat sagutin at hindi pagtaguan sapagkat meron pag nailabas itong red notice ng Interpol ay dadamputin yan at babalansihin kasi yan ng gobyerno ng Netherlands. Kung yun bang principle of non-refoulement ay mahigpit nilang ipatutupad at hindi nila papayagang ibalik sa bansa si former spokesperson Harry Roque sapagkat ito ay maharap sa isang hindi pantay na paglilitis at ang kanyang buhay ay maaaring malagay sa panganib. Maaaring siya ay maharap sa isang very serious harm if the government of Netherlands will allow him to go back to the Philippines. Pero kung ang ating gobyerno naman ay magsusumite ng isang impormasyon na mapapatunayan na itong si Harry Roque pala ay naharap sa isang reklamong qualified human trafficking at ang mga ebidensya ay napakalakas
At ano ang pwedeng sabihin ng gobyerno ng ating bansa na ang ebidensya laban kay Harry Roque ay napakalakas? Ito pong information filed by the prosecutor with the Regional Trial Court of Branch 118 Angeles City, Pampanga. Sapagkat hindi ka naman magpapile ng information in court if you do not have a strong evidence of guilt against the defendant, okay, or the respondent. Hindi maisasampayan sa husgado kapag hindi malakas ang ebidensya. And on the basis of this valid warrant of arrest filed, issued by the RTC Branch 118, pwedeng paniwalaan ng The Hague government, ng Netherlands government na, oy, Harry Roque, napakaseryoso nitong aligasyon sa iyo, laban sa iyo, na ikaw pala ay merong arrest warrant na inilabas ng Branch 118 RTC of Pampanga. Abay, kapag merong ganitong klaseng information at warrant of arrest, merong batayan ang iyong bansa na dapat ikaw ay pabalikin sa Pilipinas at harapin ang paglilitis doon sa korte na kung saan isinampa ang reklamo na qualified human trafficking laban sa iyo. At ito kasing international principle of non-refoulement ay hindi applicable in your case sapagkat merong basihan ng gobyerno na mag-request na ikaw ay pabalikin. This is one of the exceptions to the rule na kapag ikaw ay merong very serious commission of a crime like qualified human trafficking at ikaw naman ay bibigyan ng magandang trato at ikaw naman ay bibigyan ng magandang at pantay na paglilitis sa iyong bansang pinanggalingan. At wala naman talagang political persecution na ayon sa iyo ay ikaw ay politically under political persecution. Abay, wala kami magagawa kundi pagbigyan ang kahilingan ng iyong gobyerno na ikaw ay bumalik na doon. Alam ninyo yung basihan ni Harry Roque na his ties with the Duterte, with the former President Rodrigo Duterte, is the basis of this complaint against him filed with the RTC Branch 118, yung qualified human trafficking, ay mapapawalang saysaya sapagkat kapag nakita ng Netherlands government na malakas ang ebidensya laban sa iyo sa qualified human trafficking, then yung allegation mo na ikaw ay politically being persecuted by the government of the Philippines, mababaliwala yan sapagkat hindi naman yun ang basihan ng pagsasampa ng reklamo sa iyo kundi yung matitibay na ebidensya ng o kaya yung mga testimonya ng mga trafficking victims, yung mga testimonya ng mga testigo na ikaw ay talaga namang may koneksyon sa pagpapatayo yung tinatawag na Lucky 99 ba yan nung operation ng mga pogo diyan sa Pampanga ay malalakas kapag naipakita ng ating gobyerno na may malakas na ebidensya laban sa iyo. Yung ipinaglalaban mo at palagi mong sinasabi na international law principle na non-refoulement ay mababali wala. So mga amigos, mga amigas, kasi meron tayong general principles of the law na tinatawag, pero kapag binasa mong mabuti ang isang batas at nakita mo may exemption to the rule, ayun ang intindihin mo mabuti sapagkat minsan dyan nagkakatalo ang mga abogado kapag mahusay magbigay ng interpretation ng isang abogado regarding the exemptions to the general principles ay dyan magkakaalaman kung sino ang mas mahusay umintindi ng batas. So sa kaso ni Harry Roque na sinasabing siya ay bigatin na international lawyer, ang kanyang ini-invoke ay the general principles of the law.
yung 1951 Refugee Convention. But if you will carefully read the entire law, there is one provision in that international law under Section 33, Paragraph 2, na hindi mo pwedeng pigilan ang kahilingan ng country of origin of this applicant for asylum na pauwiin siya dito, na ipa-deport siya dito, sapagkat merong napakalakas na ebidensya na itong tao na to na nag-a-apply for political asylum ay sangkot sa mga seryosong krimen katulad ng qualified human trafficking. At hindi pwedeng sabihin na ang kanyang pagkakasangkot sa isang kaso na human trafficking ay dahil lamang sa kanyang pagiging isang malapit na dating opisyal ng dating gobyerno, dating administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte. Hindi mo pwedeng sabihin doon na it is only because of your political ties with the former president, but because of the strong evidence presented by the Philippine government relate to the government of Netherlands, pag nakita nila yan, then the exception to the rule regarding this principle of non-refoulement will prevail over the general principle of non-refoulement. So yung exemption to the rule ang papasok, at ang ating pong dating presidential spokesperson ay malamang na pauwiin dito sa Pilipinas sapagkat merong matibay na ebidensya na siya po ay sangkot sa malulubhang krimen katulad ng qualified human trafficking. Bakit matibay ang ebidensya? Hindi po yan maisasampa sa hukuman doon sa RTC sa Branch 118 ng Angeles City kung walang reasonable certainty of conviction na sinasabi ng prosecutor when he filed this information with the court of the RTC of Angeles City. So doon malalagay sa alanganin ang dating presidential spokesperson. So binabalanse kasi ng Dutch government yung human rights and public safety. Kapag nakita kasi ng Dutch government na teka muna, malalagay sa alanganin ng ating bansa kapag hindi natin pinagbigyan ng kahilingan ng Philippine government, dahil sa atin ay importante din na bigyan natin ng halaga ang public safety, bigyan natin ng halaga ang national security ng ating bansa. Kapag ganitong meron tayong kinukupkup na tao na sangkot sa isang napakalubhang krimen, ay hindi pwede yan. Lalong-lalo na nakasampa na pala sa husgado to, at ginagarantiya naman ng ating gobyerno na itong nasasakdal na si Harry Roque ay bibigyan ng isang makatarungang paglilitis sa kanyang bansa mismo. So pag yan ginaranti ng gobyerno ng Pilipinas that Harry Roque will receive an impartial and fair trial in the Philippine court, then the principle of non-refoulement will not apply. But what will be applicable is the exception to the rule regarding this principle. Yun po yun. Okay, so sana maliwanag yun ha. So sa kaalaman ng nakakarami, hindi po yan absolute, yung batas na yan o yung prinsipyo na yan. Kapag ikaw ay pumasok doon sa exemption to the rule, uuwi kang bata ka dito sa Pilipinas, ikaw ay aattend ng paglilitis, ikaw ay pansamantalang ikukulong habang mapatunayan mo na ikaw ay walang kasalanan. So mas maganda na talagang bumalik na si Harry Roque dito sa Pilipinas, harapin ng mga reklamo laban sa kanya, katulad ng ginawa ng ating dating senadora at ngayon nga ay congresswoman-elect na si Laila De Lima, na maraming nagpayo na nung panahon na siya ay dadakpin na, may balak ng ipaaresto siya, ay hindi tumakbo palabas ng ating bansa. Kung bagkos, hinarap niya ng buong tapang, buong giting
ang mga reklamong fabricated laban sa kanya tungkol sa drug trafficking. So, at napatunayan nga na wala siyang kasalanan. Kaya nga lamang, nag-suffer din siya ng 7 years of imprisonment doon sa krame. Pero, kahit papano, naipakita niya na siya ay walang kinalaman, walang kasalanan sa mga fabricated complaints filed against her. At ngayon nga ay siya ay manunungkulan bilang isang kongresista sa ating mababang kapulungan. So kay Harry Roque, parang ito ay isang karma na lumalabas. Ngayon naman ay ikaw ang nahaharap. This time, these are not fabricated complaints or cases, but there are strong evidence according to the information filed by the prosecutor. May malakas allegedly na ebidensya laban sa iyo. So therefore, what you need to do is go back to your country of origin. Go back home, Harry Roque. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat.